Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine na patuloy nga pong lumakas. At kanina nga po, ito po ay nasa tropical storm category na tinataglay nga po yung lakas na abot sa 65 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na nga po yan na abot ng 80 km per hour. Patuloy ngang mabagal itong direksyon ni Bagyong Christine. At kung mapapansin naman natin yung kanyang layo dito nga po, ito po yung pinaka-sentro niyan, at yung kanyang layo dito sa may parte ng Virac, Catanduanes ay nasa 351 km na lamang po. At yung kanyang extension ng kaulapan, kung mapapansin natin, apektado po niyan ang halos sa Mindanao, Visayas, kasama po ang Bicol Region, Metro Manila, Mindoro Provinces, Palawan, kasama rin po ang Central and Northern Luzon. Kung mapapansin natin, yung lawak ng kanyang sakop ay mararamdaman ng halos malaking bahagi ng ating bansa. At meron nga tayong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na ngayon nga po, ayon sa ating advanced weather forecast ay may tsansa na may posibilidad na maging isang bagyo at papasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa ng landfall scenario. At ito nga pong si Bagyong Christine, mataas po ang posibilidad na pumasok po yan sa somewhere dito sa Isabela or dito nga po sa Tugigaraw at mag-e-exit po yan sa Ilocos Sur ayon po sa ating advanced weather forecast. Dito naman po nakataas sa storm wind signal number 1 sa parte nga po ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Polillo Island, kasama po dyan ang eastern section ng Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Marinduque, Ticao Island, Romblon, Sorsogon, Burias Island, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, and Surigao del Norte. Ito pong storm wind signal number 1 ay inilabas po ito kanina ng Bagong Pag-asa DOST. Ang forecast track naman na nilabas ng Pag-asa, dito nga po ay posibleng mag-intensify siya into severe tropical storm ng alas 2 ng hapon ng October 23 at possible nga magkaroon ng landfall scenario yan by October 24 ng madaling araw at posibleng lumabas yan ng landmass ng ating bansa dito nga po sa may parte ng Ilocos Sur ng alas 2 ng hapon na October 24 at dito po mag-i-intensify yan pag nasa West Philippines na ay posible po siya maging typhoon category. Ayon po yan sa Bagong Pag-asa DOST. Ito naman po yung inilabas ng European Center kung saan nga ito po ang talagang kinukunan natin ng source. Dito nga po ay mapapansin natin bilang isang tropical storm category ay pagdating nga po ng October 23, dito nga po ay lalakas siya bilang severe tropical storm at asahan nga natin ramdam na ramdam din po yan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil nga malawak yung sakop nung kaulapan ni Bagyong Christine. Possible nga po mag-landfall yan dito nga po sa pagitan ng Isabela or dito nga po sa may Tugigaraw by October 23 ng alas 8 ng gabi. Ito po ay ayon sa ating advanced weather forecast kung hindi nga magbabago yung kanyang direksyon at mag-e-exit nga po yan dito sa pagitan ng Ilocos Sur or ng La Union. Dito po lalabas yung pinakasentro niyan at posible nga lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility bilang severe tropical storm at magiging typhoon category yan by October 25 at meron nga tayong isang posibleng bagyo na kasunod na ating imo-monitor. Halos hindi nga po nagkakalayo yung prediction ng forecast track ng European Center at ng Bagong Pag-asa DOST. At dito naman sa Japan Agency, National Oceanic at CIR, ito naman ang kanilang forecast track prediction
na posible nga dito sa may Aurora papasok itong bagyo at bilang isang tropical storm category. At mapapansin naman natin ito nga pong cone of uncertainty, dito po lagi naglalaro yung pinakasentro ng bagyo. At mag-exit po yan, yung pag-exit naman nila ay hindi nagkakalayo sa European Center, no, na dito nga sa possible sa may La Union or dito nga po sa parte ng Ilocos Sur. Pero bagamat yung bagyo nga natin ay dito dadaan, pero yung kanyang lawak ng kaulapan, no, halos sakop nga ang halos sa buong Pilipinas. Kaya halos lahat po ay posibleng makaranas ng mga pagbugso ng pagulan at ng hangin na daladala nga nitong ni bagyong Christine. Dito naman po sa ating advanced weather forecast ay meron nga pagbugso ng hangin na nanggagaling dito sa may parte nga po ng China, na nagpapababa nga, no, ng pinakasentro ni bagyong Christine. Pagdating nga po ng October 23, mas lalakas nga po, no, yung ito tinatawag nating shear line, ay posible nga po ito sa magiging isang main factor kung bakit hindi siya umaabot ng typhoon category, dahil ito nga po yung mga bagay na nagpapahina sa isang bagyo. Pagdating nga po ng October 24, by October 24, dito po mapapansin natin may posibleng pagbugsungan ng northeast monsoon, at ito nga po yung shear line, at ito nga po ay papasok nga dito sa may parte ng Isabela or ng Aurora, at mag-e-exit nga po yan by October 25. At pagkatapos po niya by October 26, meron tayong panibagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng October 27, papasok po yan ng ating PAR, at ito nga po ay nasa eastern section ng Cagayan. Sa ngayon nga po, ito po ay mababa naman ang landfall scenario, at mataas din ng posibilidad, no, na bahagyang umangat ito. Kaya lang po bumaba si bagyong Christine dahil nga po meron tayong umiiral na pagbugso ng hangin na nanggagaling dito sa China, na isa nga po sa nakakatulong sa pagbaba pa nung sentro nung bagyo. Sa ngayon nga po, kung hindi magbabago yung kanyang direksyon, ay patuloy nga po na mag-ingat yung ating kababayan dito nga po sa malaking bahagi ng Luzon, dahil nga po posibleng mapaminsala itong si bagyong Christine. Inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan, dahil sa ngayon, kung mapapansin natin, kalat-kalat yung kanyang kaulapan. Unpredictable nga po yung pinakasentro niya kung saan nga po talaga yan tatama. Kaya mag-iikat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.